Welcome to Intensify 2026. Hindi po pwede maging believable kapag ikaw ay always in your comfort zone. The integrity of the heart is a leader's character. It's not about the problem. It is about our character in response to the problem. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, talagang luluhod tayo sa harapan ng Diyos. Napakahalaga po sa lahat ng bagay, makita sa atin ang honesty. Ang antidote para sa stealing, maging tapat. Please welcome Pastor Arnel Dela Cruz of JCTRL Church, Marilao Chapter. Come on, isang malakas sa palakpak! Lahat ng may espiritu ay pumalakpak! Woo! Praise God! Pakisabi po, intensify! Lako, bigyan natin ng justice. Malupit po yung tema natin ngayon. Intensify! Amen po? Isang salita pero napaka makahulugan. Yan po ay napaka makapangyarihang salita. Intensify. Amen? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang tayo dinala ng Panginoon dito upang punuin ng kaalaman. Tayo po ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito upang mapuno ng karanasan. Ang akin pong panalangin sa Panginoon, di lang tayo basta matuto, kundi ang katotohanan, ang justice ng salitang intensify, babaunin natin hanggang pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Pumalakpak po ang lahat ng umaasa na mai-intensify ang kanyang buhay sa araw na ito. Praise God, praise you Jesus. Ngayon po mga kapatid, as I prepare for this message, tininan ko po sa dictionary, ano ba ang kahulugan ng salitang intensify? At ang sabi po ng dictionary, intensify means to increase in strength. Pakisabi nga po, increase in strength. Power, pakisabi power, or intensity. Yan. Sabi po, ang intensify means to heighten interest and excitement. May I ask you, are you still excited? Are you still interested? Amen. Praise God. Mga kapatid, makinig po tayo saglit. Kung meron mang pong tao na maituturing na pinakamakapangyarihan sa mundo, walang iba kundi ang mga Kristiyano. Amen po? Whether you believe it or not, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. Ano po ang sinasabi po sa 1 John chapter 4 verse 4? In 1 John chapter 4 verse 4, ang sabi po ng Bible, sabi po mga kapatid, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Sabi ni John, greater is He that is in you. Amen po? Kanino? Sa kalaban. Amen? That is why, mga kapatid, ang mga Kristiyano is very powerful. Pakisabi sa katabi, you are powerful. Ang ayaw ng kalaban sa umagang ito, maniwala at makumbinsi ka na ikaw ay makapangyarihan. Kaya tayo makapangyarihan hindi dahil sa ating sariling lakas. Ang kapangyarihan at lakas ng mga Kristiyano ay nagbubuhat sa banal na spirito na sang nananahan sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, inilatag na po ng mga pastor na nauna sa akin ang mga aspeto ng buhay ng mga Kristiyanong dapat ma-intensify. Pero ang tanong dito, mga kapatid,
Paano ba o ano ba ang susi para ang isang Kristiyano ay ma-intensify? Sabi ko po sa inyo kanina, ang mga Kristiyano ay mga powerful people. We are powerful. Nasa atin ang power. Pero ang tanong, kung tayo pala ay powerful, bakit kinakailangan pang i-intensify? Hello? Powerful na tayo, hindi po ba? Bakit tayo may pagtitipong ganito na kinakailangan pa ang mga Kristiyano ay ma-intensify? Hello? Kaya napakahalagang makita natin ano ba ang susi para ang isang Kristiyano po ay ma-intensify. Kanina pa ho mga kapatid, nag-aabang ang Panginoon para maunawaan natin ano ba ang susi o sino ba ang susi to intensify. Kagayahin ko si Pastor Joseph, I would like to submit the message entitled, gusto ko yung Pastor Joseph, I would like to submit a message to you entitled, Infilling of the Holy Spirit, the key to intensify our Christian living. Palakpakan naman natin. Hallelujah. Ito po, basahin po natin Ephesians chapter 5, verse 15 to 20. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito po ang mga salita ng Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Christians, we don't have a power crisis. Wala tayong krisis sa kapangyarihan because the source of our power is no other than the Holy Spirit. Amen? We don't have the power crisis, but there is a control crisis. Amen po ba? Ang problema po ng mga Kristiyano, hindi po yung siya'y kulang sa kapangyarihan. Ang definition po ng dictionary is to increase the power. Hello? Pero mga kapatid, sa science, there are three main factors that affects intensity. Pakisabi nga po intensity. Sa science po, meron tatlong bagay na nakakaapekto sa lakas ng isang bagay. Okay? Una po mga kapatid, yung tinatawag nating power level. Pakisabi nga po, power level. Pangalawa, yung degree of focus. Pakisabi po, degree of focus. And third, yung tinatawag nating effective range. Ngayon po, para maunawaan po natin yan, may dala akong props. Hindi to alam ng asawa ko. Pinugot ko yung amin pong host sa bahay. Kaya mamaya pag-uwi, intensify din po kami. May dala po akong host. Ano ang gamit ng host? Ang gamit po ng host, dito po dumadaloy yung tubig. Amen po ba? Sa science po mga kapatid, para maranasan mo po yung tinatawag na bugso. Yun kasi yun, intensify, bugso. Ang kinakailangan po, the more na malakas yung power, the more malakas ang intensity. Hello? Pag malakas ang daloy, malakas din ang impact. Tama po ba? Pag malakas ang baha, maraming apektado. Amen po ba?
Ibig sabihin, yung power level nakadepende o yung intensity nakadepende sa power level. Question. Sabi ko kanina, wala tayong power crisis. Diba? Sa ministry, wala tayong power crisis. Yung mga pinagsasabi po natin, yung worship, lahat po yan, wala tayong power crisis. Ang problem po, control crisis. Bakit po? Kahit anong lakas ng tubig na naruwaragasa sa isang hose, subukan nyo pong baliin. Yung mga nagdidilig, pag hindi mo mahugot doon sa gripo, itinutupi yung dulo. Tama? Bakit po? Kasi pag tinupi mo na yung dulo, hindi na po dumadaloy ng maigi. Hello? Christians, wala tayong problema sa source ng kapangyarihan. The Holy Spirit is so willing to empower and anoint every Christians. You are powerful. But the problem is, mga kapatid, hindered yung power. Kaya hindi intense, kaya malata, kaya hindi masigla. Kaya walang gana kasi walang kapuspusan ng Espiritu. Hello? Ngayon po, mga pangalawa, degree of focus. Degree of focus. Ano yung degree of focus? Di ba po minsan pagka ang gripo po mahina at gusto mong palayuin yung reach? Pinipigil mo yung bandang dulo. Tama? Kasi lalong lumalakas yung puslit ng tubig pag kumikitid yung dinaraanan ng tubig. Tama po? Kaya pag nagdidilig ka, gusto mong palakasin, pipigilin mo sa dulo. Bakit? The more na focus yung tubig sa isang direksyon, lumalakas po yung intensity. Amen? Anong ibig sabihin? Kapag nakafocus ang kapangyarihan sa isang tiyak na lugar, doon nararamdaman ng epekto. Pag sabog, pag kalat, pag scattered, walang effect. Tama? Ang isang Christian may power pero scattered. Ang Christian may power pero walang focus. Ang isang Kristiyano may power pero walang direction. Hello? Yun po yun. Uuwi tayo. Sa umagang ito, uuwi tayo na nakikipag-cooperate kay Holy Spirit sa gusto niya sa buhay natin. The Holy Spirit is so willing. Christian, kanina pa nag-aabang si Holy Spirit. Ako, bida sa pagtitipong ito. Yung intensify. Intensify is the work of the Holy Spirit. Hindi tao nag-i-intensify. Ang Holy Spirit ang nag-i-intensify sa tao para mangyari yung purpose niya sa buhay natin. Pakisabi sa katabi, may purpose si Lord sa buhay mo. May purpose si Lord sa buhay natin. Gusto kang gamitin ng Diyos. Ang problema, distracted. Effective range. Ano yung effective range? Ang impact po, depende sa distansya. Tama po? Sa suntukan, pag malapitan, mapapabagsak mong kalaban pag malapitan. Mas malakas ang tama pagka mas malapit. Tama po ba? May epekto sa intensity yung distance. Alam mo kung bakit ang isang Christian walang intensity? Malayo. Malayo. Hindi naghahatid. Hindi babad. Kasi kung saan ka babad, yun ang pumupuno sa atin. Hello? Holy Spirit. Pwede ho bang makita ko po, pwede ko po ba kaya sa isang gesture? Kasi may silang ho oras sa amin eh. Pwede ko ho ba kayo kaya sa isang gesture? Pakiganto nga ho yung kamay. Ay, hindi lahat ho. Iba, ayaw nila. Okay. Isipin niyo po yung kamay na, yung kamao niyo ngayon, represents your life, represents your being, represents your heart. Now I invite you to open your palm. Panginoon, sa umaga pong ito, ang aming pong bukas sa mga palad ay nagpapakitang
binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming buhay. Napuspusin mo po kami sa umaga pong ito. In Jesus' name, Amen. Ang kasabikan sa puso ng banal na Espiritu ay ang mga Kristiyanong umaasa, dumidepende, nasasabik sa pakikisama, pakikipisan, at aktibong pagkilos at paggawa ng Espiritu sa kanyang buhay. Tandaan po natin, ang Espiritu Santo, hindi po natin hiningi sa Espiritu Santong manahan, indwelling, no. Ang Diyos mismo ang nagpasa na siya ay manahan sa kagaya natin. Isipin mo mga kapatid, ba't hindi ka ma-intensify? Diyos na ang nasa buhay mo. Diyos na nananahan, hindi ka pa ma-intensify. Kung ang Diyos hindi ka ma-intensify, wala na makakapag-intensify sa'yo. Kasi He has the supreme power sa buhay po natin. Amen. Ngayon po mga kapatid, puntahan po natin yung mga talata. Yung talata nating binasa, in Ephesians chapter 5. Ang Ephesus po ay isa sa pinakamayaman na lungsod ng Imperyong Romano. It has a strong culture and philosophy. But the problem in this city, mga kapatid, ito ay puno ng kayamanan, aktibo ang komersyo, pero ang problema po, aktibo din po ang immoralidad. At aktibo at ang isipan ng mga tao ay ang mga bagay na makapagpapasaya at ang mga bagay na magbibigay sa kanilang kaaliwan sa kanilang buhay. Amen po? Ngayon po mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pablo, gumamit siya sa verse 18. Basahin natin ulit sa verse 18. Sabi po ng Ephesians 5:18 NIV, sabi, do not get drunk on wine. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Gumamit po si Apostol Pablo ng contrast sa dalawang bagay. Wine versus Spirit. Para makuha po natin ang konteksto, ginamit niya po yung wine sapagkat tong panahon po na yan sa Ephesus, kapag binanggit mo ang wine, it associates kay Bacchus. Pakisabi nga po, Bacchus. Sino po si Bacchus? Ang wine is associated with the pagan worship offered to a god named Bacchus. Si Bacchus po sa Roman mythology, siya ay anak ni Jupiter. At ang kanyang kapangyarihan ay pagpasaya. At ang kanyang pagpapasaya ay sa pamagitan ng alak. Ang tawag sa kanya ay God of Wine. Si Bacchus. Tinipicture niya po may hawak na grapes. Okay? Kasi nga po, yun yung kanyang identity bilang by the false god siya. Baka po may sumasamba rito. Kay Bacchus, meron po ba? Siya po ay associated with drunkenness, loss of control, and excessive pleasure. Worship, yung pag-worship sa kanya sa mga temples po, ginagawa po ng mga nag-worship, umiinom sila ng alak, at nagkakaroon po yung merong tinatawag na mga temple prostitute and they're having sex in the temple. Kadiri po, no? Pero sa kanila, masaya yun. Grabe po, no? And nung time po na to mga kapatid, ang kanila pong expression palagi, ang kanilang mindset po ay kinakailangan lagi ako maging masaya. And that's very dangerous. Amen po? Kaya sabi ng worship expressed through ecstasy. Kasiyahan, frenzy, na po, immoralidad. Ako po, si Bacchus po, siya po nagpauso ng salitang walwal. O sino dito po mahilig magwalwal? Ang kanya pong pagka-Diyos-Diyosan sa kanila, ang kanyang pangako, you will have a spiritual experience sa pamamagitan ng intoxication. Pakisabi nga po, intoxication. Ano po yung intoxication? Ano yung intoxication? What is intoxication? So Paul is referring to the influence, so yung tinatawag na intoxication. What is intoxication?
Next slide, please. Paki-flash mo natin. What is intoxication? Talon po tayo. Yung intoxication, mga kapatid, dito po natin makikita, intoxication is the state of being physically or mentally affected by a substance or influence that alters normal thinking, judgment, emotions, and behavior, often rendering self-control and clarity. Bangag. Hello? Ang intoxication po, mga kapatid, apply sa ating pagkatao is the state where something external takes control of a person's mind, will, and emotions, weakening self-control and producing disorder in both life and behavior. Pag sinabi po natin intoxication, nilalason. Pag ito'y pumasok sa isang tao, nilalason niya yung will, nilalason yung emotion, at nilalason din po pati yung mind. Hello? And that's intoxication. At kaya sabi na Apostol Pablo, Christians, ito na yung spirit na meron ng mundong ito. They are intoxicated. Pero, huwag kayong maging intoxicated. Ang dapat sa inyo, ma-infilled by the Holy Spirit. Amen po? To be filled in the Holy Spirit. Naalala ko po yung preaching ni Pastor Lauro sa Siling Bata Anniversary. Kung ano daw ang pumupuspos sa'yo, yun ang kumokontrol sa'yo. By Reverend Lauro Mien. Amen po? Kung ano po ang pumupuspos sa atin, yun ang kumokontrol sa atin. Amen po ba? Ang intoxication ay para mawalan ka ng control. Pero po ang infilling is God, the Holy Spirit taking the control in the life of a Christian. Ang question, sino ang gusto mong i-allow na magkaroon ng control sa buhay natin? Inisip kasi natin, kapag ako ay napuspos, kapag ako ay na-empower, pag ako ay na-intensify, magagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Hindi po gano'n na-intensify. But to be controlled by the Holy Spirit, that is to be intensified. We cannot remove the Holy Spirit in the aspect of intensifying. Hindi pwede. Kasi si Holy Spirit na nag-intensify. No, who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the Divine Trinity. Amen po? We believe in JCTRL Church that the Holy Spirit is co-eternal, co-equal, and co-existent with the God the Father and God the Son. He is a person. Pakisabi sa katabi, si Holy Spirit ay person. He is a person. Pag sinabi natin person, meron siyang mind, meron siyang emotion, at meron siyang will. Hello, Christians. Kung ikaw ay merong mind, kung meron kang emotion, at meron kang will, have you ever asked the Holy Spirit, Lord, what do you feel about what I'm doing? Lord, what is your will? Lord, what's in your mind? Christians, be sensitive in the Holy Spirit. To be filled with the Holy Spirit is to understand His will, to be controlled by His power. Amen po ba? Again, sino ang gusto mong pumuspos sa buhay mo? The divine person of God who indwells and empowers the believers. That's the Holy Spirit. Yan si Holy Spirit. The God living in the believers. Wow! Grabe to nung tinatype ko to na nakikinikilabutan ako. Imagine niyo po God living in the believers. Oh! Diyos! Nananahan. Kanino? Sa'yo. Sino ba background natin dati? Mga patapon ng buhay natin.
Pero dahil kay Jesus na nag-alay ng buhay, tinubos tayo, pinatawad tayo, at pinalaya tayo. Tayo ngayon ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Ang tawag doon indwelling, pero hindi nagtatapos sa indwelling. Meron pang infilling na ginagawa si Holy Spirit sa ating buhay. Marapat po natin palakpakan si Holy Spirit. The Holy Spirit is the source of life. Romans 8:11. He guides us in all truth. Without the Holy Spirit, we cannot walk in the truth. Come on. Huwag nating lokohin ang sarili nating malayo tayo kay Holy Spirit and yet we're saying we're walking in the truth. No. He guides us in all the truth. John 16:3. The Holy Spirit set us apart for holy purpose. Christian, meron bang kapuspusan kung nasa nightclub ka? May kapuspusan ba kapag nasa tongitan ka? May kapuspusan ba kapag ikaw'y nasa inuman? Wala. Ang ibig sabihin po, for you to be infilled by the Holy Spirit, to be set apart. Maibukod ka para sa kanyang layunin. Ang problema ay binukod na, umahalo pa. Come on. Pakisabi, ako yon noon. Pero dahil in-intensify ka ngayon, pag alis mo, isa ka ng bagong nilalang. Palakpakan naman natin si Holy Spirit. Come on! He is the source of joy. Sinong source of joy ng mga Christian? Si Holy Spirit. He is the source of joy, the source of peace, and the source of comfort of the believers. Hindi tayo magkukulang. Hindi tayo magiging kawawa. Binigay yung si Holy Spirit sa atin to become our joy, to become our comfort, and to become our peace sa ating buhay. He leads us into worship. Sabi ni Pastor kanina, di ba sa preaching niya, we worship in spirit and in truth. Amen po? You cannot worship God without the Holy Spirit. At lahat ng mga puspos, sumasamba sa Diyos. Pwede pong palakpak po lahat ng puspos. Panginoon, sa umagang ito, ang nais ko po, ipanalangin sa inyo, maranasan po namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Bilang aking malapit na pagtatapos po, isang kwento. Meron pong isang pastor, sa kanyang, bago siya umakyat ng pulpito, napansin po ng mga elders yung pastor, ay parang hindi stable yung kanyang lakad, parang susuray-suray. Si pastor ay parang susuray-suray. Yung oras po, sandali na po, napupunta na siya ng pulpito, napansin po siya ng mga tao na parang susuray-suray si pastor ay magpipreach siya. Ang ginawa po ng elders, nilapitan siya, Pastor, okay ka lang ba? Then nilapitan siya, Pastor, inassist siya. Alam niyo po ba, nung paglapit sa kanya ng elder, naamoy siya. Naamoy si pastor. Amoy pulang kabayo. Okay? So amoy siyang ganap. Nagkagulo ngayon sa church. Grabe si pastor! Grabe si pastor! Umiinom si pastor. Ang nangyari po, nagkagulo silang lahat at sila po ay hindi na tumuloy. Hindi na tuloy yung worship service at marami pong natisod. Maraming natisod. Ayun kung bakit? Dahil natisod kay pastor. Pero niyo po mga kapatid, mayroong dalawang bagay na pinakikita po doon sa kwentong yon. Alam niyo po ano? Yes, be drunk in alcohol is a sin. Okay? It would be a greater sin for that pastor to show up not filled with the Holy Spirit than it would be for him to show up drunk. Ano ibig sabihin? Yes, kasalanan po niya na siya po'y pagpapakita na siya po'y lango sa alak. Pero meron mas matinding kasalanan yung pastor na yon na nagagawa niyang tumayo sa harapan ng mga taong hindi puspos ng Espiritu. Church, big deal sa atin kapag may umiinom.
Pero hindi big deal sa ating naglilingkod ng hindi puspos. Maraming Kristiyano, yung nakita nila yung pastor na yun, di na sila nagpatuloy. Bakit? Sila man hindi puspos. Bakit? Natitisod sila sa kapwa nilang gumagawa ng mali. Kapag natitisod ka sa pagkakamali ng iba, ang ibig sabihin, ikaw din mismo hindi puspos. Dahil ang pinapatnubayan ng Espiritu, walang salitang tisod. Walang natitisod na puspos. Amen po? Di ba si Esteban, binabato na siya hanggang mamatay? Ano ginagawa niya? Pinagpe-pray, Lord, praise God, patawarin mo sila. Di ba? Okay, Lord, praise God. Binabato na, nagpapatuloy pa. Binabato na, sumasamba pa. Naniniwala akong pag pinuspos tayo ni Holy Spirit sa umagang ito, kahit anong mangyari sa paligid natin, mananatili tayong sumasamba sa Panginoon. Hallelujah. Effects. Lasting conclusion. There are internal and external effects of the infilling of the Holy Spirit. Are you ready? When a Christian is infilled by the Holy Spirit, kapag intoxicated ka, etong internal effects. Yung mind mo, kapag intoxicated ka ng kamunduhan, your mind is confused and distorted. Hello? Pero when you are infilled by the Holy Spirit, your mind is protected and your mind is renewed by the Holy Spirit. Amen? Your will, kapag intoxicated ka, yung will mo is weakened. Humihina yung pagpapasya. Nagiging ob-ob, nagiging 80-80 ang isang Christian pag hindi puspos. Palpak ang mga pagpili, palpak ang mga desisyon natin pag hindi tayo puspos. Amen po ba? Pero when we are infilled by the Holy Spirit, our will is strengthened and our will is aligned with the will of God. Kasi puspos. Sino po dito yung gusto mapuspos? Yan ang ginagawa ni Holy Spirit. Emotion, kapag hindi puspos, unstable. Uncontrolled ang emotion. Topakin, tampurista, maarte. Yung iba, hindi ikaw yun. Pero kapag ikaw napuspos yung emotion na stabilize, magbabackslide ka na sana kasi masama loob mo. Pero si Holy Spirit, ikokontrol ang emotion mo kasi ikaw ay pinuspos niya ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. External effects. Ang external effects po, ito nangyari. Sa intoxication, when it comes to speech, pakisabi nga po speech. Sa speech po, pag intoxicated ka, uncontrolled ang mga salita mo. Kahit makasakit, okay lang. Walang papakundangan. Ano ba kung masaktan ka? Oh? Ang totoong puspos ng Espiritu, sabi po sa verse 19, speaking in psalms, hymns, and spiritual songs. Ang namumutawi sa kanyang bibig ay makadiyos. Pagsamba, papuri sa Panginoon. Ang isang taong puspos, ang dila niya ay madulas. Madulas sa pagpupuri. Madulas sa pagpapasalamat. Magaan ang mga salita. Bakit po? Puspos ng Espiritu Santo. Amen po ba? In behavior, intoxicated, loss of coordination. Pero kapag infilled ka, in order and not chaotic. Kapag intoxicated ka, impulsive actions. Pero kapag infilled ka by the Holy Spirit, may self-control ka, pero Spirit-led ang mga hakbang mo sa buhay. Amen po ba? Disorderly conduct pag intoxicated, pero pag infilled by the Holy Spirit, reflects Christ in action. In relationship, sino po dito ang in a relationship? Pagka intoxicated ka, conflict increases. Dumadami problema. Mga baribot lahat Sa pamilya, mga baribot lahat. Pero pag filled ka by the Holy Spirit, merong submission, merong humility. Verse 21. Kapag intoxicated ka, shameful. Wala pa kung nakakahiya yung mga yung pinapasok mong relasyon, mga kahiyahiya.
Pero kapag infilled ka by the Holy Spirit, unity instead of conflict. Amen po ba? Kapag intoxicated, broken trust. Pero kapag ka-infilled by the Holy Spirit, edifying ang iyong relasyon. Amen po ba? Anong susi? Si Holy Spirit. Mamaya po, I invite you to once again, pwede ko ba makita ang kamay? Ganun lang po. Sabay-sabay natin buksan. Panginoon, puspusin mo po kami sa umagang ito. Mapagpalang umaga po sa atin pong lahat.